access to crime target. Ay. Hindi mo napapadaanin. Ilang yan, hindi mo napapadaanin, deny access na. Ba namang ilalagay mo dyan? Mga walls, fences, di ba? Ano pa, signs na pwedeng dito lang dumaan, di ba? Dito ang daan papunta sa ganitong lugar, dito ang daan papunta sa CR, di ba? Kumbaga nililimit mo yung access nung nung offender para hindi siya makapasok doon sa yung lugar. Next, natural surveillance. Kumbaga natural, ano yung natural? Ang gusto lang nitong natural surveillance is yung maximize yung visibility. Ba't mina-maximize yung visibility? Diba kasi kapag ang tao, pag yung offender, nakita niya sobrang dami ng tao. At tingin mo, magkakaroon pa ng lakas na loob na mag-commit yan? Hindi, kasi mataas ang chance na mahuli siya. Kasi madaming nakakakita. Diba? Mahirapan siyang i-commit. There is a risk. Diba? Kasi yung nyo, madalas naman yung mga gumagawa ng krimen, madalas yan, mga patagoy nila ginagawa yan, di ba? Katulad ng yung mga magnanakaw, yung mga theft, di ba? At tingin mo, kinocommit nila yan sa maraming tao? Di ba? Pwede kung talaga, sobrang siksikan. Pero yung katulad ng ganito, mahirapan siya. Kasi madaming nakakakita sa kanya. O ano pang pwede dito? Diba ito, CCTV. Diba ito, yung mga malls. Diba madalas yan, mga jewelry store. Puro glass yung nila. Para makita nila agad yung mga burglars. Diba, mga robbers. Kaso yung mga natin, mga magnanakaw, mga termite gun, puta sa ilalim ng gagaling. Diba? Ang purpose lang nito, maximize visibility. Anong purpose? To deter diba, ma-deter, diba, ma-discourage yung tao na tumuloy. Now, territorial reinforcement. Dito lang, lagay nyo lang to, territorial reinforcement. Ini-emphasize na lang yung distinction between public and private. Diba? Yan lang yan. Nilalagay mo na yung bahay na to, meron nakatira. Diba? Kumbaga, hindi abandonado. Private property to, wag kang tutuloy. Diba, nakalagay dyan, beware of dogs. Diba? Ano pa, do not enter private property. Kumbaga, pinapakita mo sa tao na meron nakatira dyan. Kumbaga, pinapakita mo yung sense of ownership. And increased sense of ownership can lead to resident taking more responsibility for the space. Kumbaga, madi-discourage yung offender dito kasi may mga boundaries. Nakalagay dyan, no trespassing. So dito, mapapaisip ng offender, ay, mukhang dito yung natin, victim, yung target natin. Diba? Kumbaga, meron siyang sa pakid doon sa bahay niya. Diba? Mataas yung responsibility niya doon sa space niya. Pinapahalagaan niya. Dinidistinguish niya yung private from public spaces. Kasi kapag pumasok ka dyan, anong pwede mo maging kaso? Pumasok ka dyan. Diba? Anong kaso kapag pumasok ka sa isang bahay? Trespass to dwelling lang, di ba? Pero kapag may ninakaw ka na sa loob, depende. Madalas yan, pagka pinasok mo na yung loob, meron na kasing unlawful entry. Robbery. Pero kapag yung pinapasok mo lang yung kamay mo sa bintana, may kinuha ka lang, di ba? Theft.
Kasi wala naman doon yung ano eh, foot, ano nga yung foot? Force upon things, dapat magkaroon ng lawful entry. Next, primary, secondary, tertiary model. Mabilis na to. O, pag primary, ano lang purpose nito? Prevent yung crime bago pa siya mag-occur. Bago pa siya mangyari. Anong gagawin? Ipe-prevent mo na. O, paano niya mape-prevent yan? Paano niya mape-prevent? Primary Crime Prevention Program, paano niya mape-prevent? Ba, pwede rin yung ito. Primary prevention involves altering the environment. Ibig sabihin, ito, pwede ito yung septed, di ba? O parang di na mangyari. I-prevent mo na kasi prevention is better than cure. Ano mas magandang policy sa tingin nyo? Proactive o reactive? Ano yung proactive? Ano yung proactive? Kumbaga talagang nag-ano ka na, no? Nagpapatrol ka na, talagang bago pa mangyari, kumbaga pinipigilan mo na bago pa mangyari. Kapag kasi, reactive, ano yung reactive? Pag nangyari, saka na, kumbaga crime prevention versus crime suppression, parang ganun, di ba? Ito lang naman, primary, prevent mo lang bago pa mangyari. Huwag mo na lalawakan to. Pag secondary, so dito, early identification of potential offenders. Kumbaga dito, kapag may nakita ka ng crime hotspot, iano mo na, ayusin mo na, puntahan mo na. Diba? Kumbaga, ang purpose nitong secondary crime prevention, diba? Ay para to intervene in their lives in such way that they never commit a criminal violation. Kumbaga, pag may nakita kayong lugar na talagang mataas yung crime rate, puntahan nyo na. Diba? Kumbaga dito, mas specific. Kumbaga, pag may na-identify na kayo, crime hotspot, puntahan nyo na agad, mag-install na kayo ng CCTV, diba? Maglagay na kayo ng mga capable guardians, mag-employ na kayo ng police visibility, pag secondary crime prevention. Okay na? Yan lang yan, mga hapyaw-hapyaw lang. Ilan na lang ba? Kunti na lang pala Developmental na lang, tsaka tapos Q&A na lang to Short quiz. Ano na to 180 yung short quiz ano na lang, 30 slide 30 slide, 150, 180 yung lecture Sagot kayo mamaya Papapreme nyo ko sana yung 500 kaso nabudol ako ng Alfonso Sabi ko, gin bilog lang bilhin hindi na binalik yung sukli Kaya mamasada ako nakaganda. Pag tertiary prevention program, ano naman ginagawa nito? Ito, nakapag-commit na yung yung offender. Ang ginagawa na lang, anong ginagawa dito? Tertiary. Dire-rehabilitate nila para hindi na mag-commit ulit. Kumbaga, moro na to yung rehabilitation. Tertiary prevention program. Oras na ba? Kain tapusin to bago dinner palagay ko Para na tayo, pahinga Sabayan ulit. Okay na, nasulat nyo na? Basta ito, ang focus lang ng tertiary prevention program, hindi na nila, kumbaga, pine-prevent niyo yung recidivism. O kaya kapag
More on deterrence na rin to. Kung tingnan nyo, tertiary prevention. Ba't tayo magbukas Okay na, nasulat nyo na? Okay, ayun, konti na lang to. Patapos na, wala na eh. Okay na tayo sa biopsychosocial eh. Sa conflict. Ano na lang to? Saglit na lang to. Human ecology theory. Ano bang function nito? Ba't ba nagkakaroon ng crime? Tingin nyo. Ba't nagkakaroon ng crime sa... dahil sa interaction ng tao at sa environment. Kasi kapag nagkaroon ng environmental change, nagkakaroon din ng crime. Ang cause nito is yung mostly itong competition, isolation, tsaka yung mga conflict. Kapag competition, ibig sabihin, ano ba yung kapag competition? Competition, ano ba yung competition? Diba lahat naman yung tanongin nyo eh, ano ba yung number 1 toothpaste? Diba lahat, ang sagot, puro number 1. Walang gusto maging number 2. But pansin nyo, sa politika, competition, diba yung mga ibang tao, ibang mga politika, pumapatay, diba? Para lang mawala yung kompetensya. Diba yung sa ang patuan ba yun? Hindi yung maganda dato. Kasi yun, tatakbo dapat yun. Kaso ang sinabi, parang binalaan na nung mga ampatuan yun eh. Katatakbo. Now, anong nangyari doon? Nagsama siya ng mga yung mga kamag-anak niya. Diba? Now, anong nangyari? Nung pupunta na sila sa yun, pinag-uubos. Kumbaga, yung tao pumapatay para saan? Dahil sa diba? Sa competition. Ano pa? Conflict. Diba? Sa mga relihiyon, meron yan. Sa yung mga anong alit yun? Diba? Sila, mga Abu Sayyaf. Ito, si Muslim ka, diba? Skip. Abu Sayyaf. Ano ba yung mga Abu Sayyaf na Hindi mo alam yun? Yung ISIS na lang, di rin ako familiar doon, naririnig ko lang. Pero yung mga ISIS yun, mga ISIS na lang. Diba yun sila, may paniniwala sila? Yung parang yung jihad ba yun? Jihad? Jihad, no? Jihad. Nag-organize crime group na ba kayo? Di pa. Jihad, parang yun? Holy war? Parang jihad yun, parang holy war. Correct nyo na lang ako kung mali ako, pero yun yung pagkakalam ko doon sa jihad, holy war. Na yung paniniwala ng ISIS, di ba yung kumbaga yung terrorism na ginagawa nila, kumbaga, in God's will ba? Kumbaga yun yung gusto nung, hindi ko alam yung doon eh. So yun yung parang ganun. Pero sa tingin ng ibang tao, masama yun kasi terrorism is punishable by the law di ba? Transnational crime na rin yan eh. So ito lang tandaan nyo dyan. Nagkakaroon ng crime kapag babago yung environment. Wait lang. Low. Okay na? Now, cheater theory. Ito lang, tandaan nyo. Yung mga cheater theory, yung mga lalaki na may kasi yan, yung parang genes ba? Na aggressive sila towards sexual reproduction. Now, yung mga lalaki, yung mga may genes na aggressive towards sexual interaction, yung mga talagang malilibog. Diba? Ang gusto lang nila, magparami. Magparami lang na magparami para ma-preserve yung nila, yung kanilang genes. Diba? Kaya ang ginagawa nila, talagang anak lang ng anak yan. Talagang dali lang ng dali yan, di ba? Now, kapag yan, yung mga cheater, di ba, cheater, ano ba madalas nung nangyayari pag doon sa mga may kabit? Di ba, madalas doon, pinapabayaan na lang yung anak, iniiwan na, di ba? Para sumama doon sa kabilang niya.
So dito, nagkakaroon ng crime dahil doon sa low and parental involvement. Diba? Yan cheater theory kasi, more on focus lang to sa pagpaparami. Kaya ang nangyayari, dahil focus sila sa pagpaparami, napapabayaan na yung parental guidance, 'di ba? Kapag walang kapag mababa yung parental involvement do sa bata, ano nangyayari? Diba yung bata parang nagiging rebelde, 'di ba? Ano pa? Suwail. 'Di ba? So yun yung nangyayari. Cheater theory, tandaan niyo lang 'yan. Yung mga tao, yung mga mens na merong genetic traits with sexual interaction, mas sila, lenient towards low parental involvement. So yun lang yan. RK selection theory, RK selection theory. Tinutukoy lang dito yung dalawang offspring. Hindi ko na shortcut na lang. Yung mga R daw na may mga R na genes, sila daw yung mabilis magparami. They reproduce rapidly. While yung K naman, reproduce slowly. Kapag daw yung yung R, kapag ikaw din mabilis magparami, di ba? Paparami ka lang ng anak. Ano nangyari? Nagkakaroon ng di ba, yung low parental involvement. Now ito, yung mga nagre-reproduce na mababagal, ito yung mga they raise, they take care of their child. Kumbaga, baliktad to ng diba? So, yun lang yan. Yung R, reproduce rapidly. Yung K, reproduce slowly. Sa tingin nyo, sa gender, ang sabi dito, yung mga lalaki daw, sila daw yung may mga R na genes. Kumbaga, gusto lang daw nilang magparami. Diba? Kapag nakapanganak na isa, nakuha na yung gusto, bounce na. Diba? Diba? Yung kabano naman, lipat naman sa iba. Pero yung mga K-theory, mga K na genes, yan yung madalas sabi nila, ito yung mga babae. Diba? Nagre-reproduce sila ng mabagal. Bakit mabagal? Kasi they take care of their child, ninonurture nila, di ba? Inalagaan. Ito, applicable din to, kung pansin nyo. Pansin nyo, yung mga may hirap, pansin nyo, ba't kaya yung mga, hindi naman sa based on observation lang. Yung mga may hirap, kung sino pa yung may hirap ang buhay, sila pa yung mararami yung anak. Di ba? Kaya ano nangyayari kapag marami yung anak? Di ba, napapabayaan kasi sa sobrang dami, hindi na maalam kung sino yung unahin. Diba si si PBB Kai yung yung sa PBB. Si Kai, kilala niyo yun? Nga pala kayo? Wala pa pala cellphone to. Yung kasi may yun, parang 10 silang 10 silang magkakapatid. Si Kai, pang-8. Si Kai, dahil pang-8 si Kai, sabi parang hirap daw sa buhay. Ang ginawa, pina-adapt. Yun ang rason ng nanay kasi daw hindi kayang buhayin, hirap. Pero may sumunod pa na 2 doon. Doon kay Kai. Kaya parang napaisip. Kumbaga doon may paisip mo, parang nagkakaroon ng low parental involvement kapag madaming anak. No? Ba't kaya yung mga mayayaman, madalas okay na yung isa lang yung anak, okay na. Diba? Tapos ewan ko, hindi ko rin makuha eh. Pero madalas so nangyayari sa mga lower status. Mga nasa slum, kulang sa family planning. Now ito, latent trait theories. Ano ba tinutukoy dito? Latent. Ano ba yung latent? Latent, ano ba yung latent? Latent, ibig sabihin, hidden, di ba? Kumbaga ito ay innate nature. Diba?
Innate nature, kumbaga, within ours, kumbaga nasa sa atin na. Diba? Innate, latent. Lahat tayo, merong ganyan. Master trait, kung tawagin pa. Kumbaga, meron tayong parang tendency ba maging kriminal? Kasi may mga impulsive yan, may mga underlying condition like low IQ, ano pa, impulsivity, ano pa, aggressiveness. Kumbaga, bata pa lang tayo, present na yan. Diba? It remains stable or constant yung master trait nyo. Constant lang yan. Now, nagkakaroon lang yan ng ano, diba? Remain stable and changing throughout a person's lifetime. Yun ibig sabihin ng ano, constant. Kumbaga ito, kailan lang natitrigger to sa palagay nyo? Natitrigger lang to kapag kakaroon ng ano, opportunity. Diba? Ano pa? Social, environment, factors. Lahat nung makita na, lahat nung inaral nyo sa ano, sociological, lahat yan, pwede matrigger yan. Kumbaga, ang tinutukoy lang naman dito sa latent trait theory, lahat tayo may innate criminal behavior. Kumbaga, yan ay constant, di na nawawala. Hanggang paglaki mo, meron ka na talagang ganyang katangian. Yan ang sabi dito sa latent trait theory. Kaya natitrigger lang yan kapag mayroong opportunity, di ba? Ano ba yung mga opportunities na yan? Yung katulad kanina, di ba? Ano pa? Due to poverty, social environmental factors, di ba? Mga kasama mo. So, natitrigger lang yung criminal behavior. Parang ano lang nga ito eh, parang kung titingnan nyo, parang bisocial. Pero ang tinutukoy dito, yung master trait. Kumbaga, constant yan, di nababago. Meron tayo nan, simula pagkabata pa lang. Kahit ikaw, naging criminal na, tapos tumigil ka ulit, meron ka pa rin criminal tendency sa sarili mo. Kasi meron tayong master trait. Di nawawala sa sarili natin yan. Kumbaga, constant. Okay na? Kunti na lang to. Last theories na to eh. Mga latent trait. 56. O general theory or super trait theory. Tinatawag lang naman tong ano. Ang dito, ang sinisisi, nagkakaroon ng crime kapag yung individual walang self-control. Yan lang, walang self-control. Ang author nito, si Robert Agnew. Iba to dun sa social control, ha? Iba to sa social control. Ito naman, self-control. Yung sarili ba? Iba rin to sa containment theory. Ayan. Ito lang sulat nyo, pwede na yan, eh. Oh. Ayan. Sulat nyo lang yan. Dahil daw mahina ang self-control mo, yan daw ang cause ng criminal behavior. Kumbaga, madali kang may influensyahan, ano pa, madali kang matukso sa mga temptation. Diba, kunyari, hinuli mo si Ibana, di ba? Ibana Alawi. Tapos, bigla kang hinawakan ni Ibana Alawi. Boss, huwag mo na huliin, boss. Nagtanggal ng betones. Di ba? O kapag mahina yung self-control mo, ano mangyayari? Baka patusin mo na yun, di ba? Mayari ka pa dun. Mabaliktad ka pa. So, yun yung pinaka-factor dito sa general theory. Now, meron daw yung 5 life domains. Una, ito, personality. Diba? Tandaan nyo yan, life domains yan. 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Kapag may nada yung self-control mo, mabilis kang mairita. Diba? Tapos, na-encounter mo pa yung sa family mo. Sa family mo, diba, poor parenting, ano pa? Walang parental guidance, neglected child ka, di ba?
abandoned child, hindi nabibigay yung needs mo. Now, ano nangyayari? Oh, it could lead to what? Delinquency. O kaya kapag magulo sa bahay nyo, lagi nagtatalo yung mga pamilya nyo doon. Lagi nag-aaway. Diba? Nahawa ka na din. O yung sa school. Ito rin, nakaka-apekto rin to. Negative school experiences, low education level. Ibig sabihin, mababa yung grade mo, academic performance, lagi kang binabagsak ng teacher mo. Diba? It could lead to what? Delinquency or crime. Tandaan nyo lang dito, pinakakos lang nito, lack of self-control. Yung self-control, na-influensyahan lang yan ng 5 life domains. Yung life domains nyo, yan yung nilagyan ko ng personality, family, tsaka school. Ito pa, yung peers. Kapag mabilis kang matukso, ayun na yung self-control mo. Tapos kasama mo pa mga siraulo, mga magnanakaw. O ano mangyayari? It could lead to what? O crime pa din. O trabaho. Diba? Na-frustrate ka. Dahil hindi ka makahanap ng trabaho. Diba? Sabi mo, yoko na. Hindi ko na kaya. O ano nangyayari? It could lead to crime pa rin. Kumbaga lahat ng yan. Family, school, peers, works, personality. Nakaka-influensya yan dun sa self-control. Nakapag-induce ng isang criminal behavior. Kaya na yan. Life course theory. Ano ba tong life course theory na to? Kumbaga tayo daw, may mga, di ba, life course. Kumbaga, course. Ano ba yung course? Parang sa buhay ba, yung way ng buhay mo, parang tinatak ng buhay mo. Diba? Na yung life mo, pagka nagkaroon ka daw ng transition, ano ba yung mga transition na yan? Kunyari, maaga ka na buntis. Diba? Ano pa? Maaga ka nagpakasal. O kaya, maaga ka nagkaanak. Maaga ka nakapatay. Diba? Kumbaga, na-disrupt yung transition mo. Kasi kunyari kayo, college na kayo, nag-aaral kayo dito, di ba? Ano na next transition nyo sa buhay? Di ba, maging criminologist. Kunyari, may nangyari sa inyo, kumbaga, tawag doon, nakabuntis kayo. Di ba, nakabuntis kayo habang nag-review, nag-passes. Hindi mo na-control yung id. Di ba? Nakabuntis kayo, nagkaroon ng transition na, kumbaga, na-disrupt yung transition ng buhay mo. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng change of behavior. O kaya change of perception. Ito, pwedeng maging positive, pwedeng maging negative. Diba? Kumbaga kasi nagkaroon ng disruption doon sa transition ng buhay mo. Life course theory. Diba? Kaya, di ba kayo, nagre-review dapat kayo. Ano ba next transition nyo ulit? Maging criminologist. Kaso ba nagre-review kayo, nakabuntis kayo. O dahil nakabuntis kayo, magbabago na yung pananaw nyo, di ba? Tapos, dahil nagbago yung pananaw nyo, nabago na rin yung behavior nyo. Pwede kayong tumuloy maging tawag dito, positive. Kumbaga, pagbutihin mo pa kasi may anak ka na. Or pwedeng, hindi na ako magre-review. Diba? Kasi nabago na yung pananaw mo eh. Hindi na ako magre-review. Laga ako na lang yung anak ko. Kumbaga dito, na-disrupt lang yung life course na, kumbaga yung transition ng buhay ng tao. Kasi kayo, lahat naman tayo may transition sa buhay. Diba? So yun lang yan, life course. Nakuha nyo? As people travel through the life course, they are constantly bombarded by changing perception. Diba? Nagkaroon lang na yung transition or turning point. Disrupt. Kumbaga dito, nagkaroon ng discrete life change. Bigla nagbago yung buhay mo sa transition na yan. Discrete yan, discrete.
DISCRET. Discrete life change. Yan, nabago. Okay na, nagigets niyo yan, life course. Konti na lang to. Lapit na. Age-graded theory. Ano ba ito age-graded theory? Sabi naman sa age-graded theory, diba? Crime and criminal are not constant. Diba? Parang ano to kahawig na life course. Hindi naman lahat ng tao, nung criminal siya ng bata, criminal na rin siya pagtanda. Diba? Hindi naman ganun yan. Kasi dito, nagkakaroon ng early onset Tinatawag nating early onset. Ibig sabihin ng early onset, ano yan? Beginning of criminal career. Kumbaga dati, di ba? Nagsashabu ako. Sabula ako ng shabu. Diba? Early onset, nagshabu ako. Diba? Now, nung tumanda na ako, di ba nagkaroon na parang tawag doon? Na-interrupt to ng life transition din or turning points. Diba? Pwede ito magkaroon ng persistence. O, diba? Tapos itong na to, diba, nag-ano ako. Teka lang, dito ko nang ilalagay. Diba? Diba, early onset, ibig sabihin, beginning of criminal career. Ibig sabihin, ito, pwede kong pagpatuloy, pwede kong hindi pagpatuloy. So ito, nagkakaroon ng tinatawag din nating persistence. Diba? Will continue. Kumbaga, yung criminal career ko, magko-continue yan through adolescence. Kumbaga, nung bata ako, nagsasabo na ako. Diba? Now, kapag ka nagkaroon ng persistence, tutuloy-tuloy lang yan hanggang pagtanda ako. Diba? Kapag naman, desistance, pag desistance naman, will not continue, hindi na ako tutuloy. Sa tingin nyo, bakit hindi na tumutuloy? Pwedeng ito yung cause, turning point. Diba? Ano yung mga turning point na yan? Diba? Pwedeng mga marriage. Diba? Ano pa? O parang nagano ka na. Ano pa? Marriage, ano pa? Ha? Marriage, ano pa bang maganda? Diba? Kumbaga, nagkaroon ka ng mga children, diba? Kumbaga, yun yung naging turning point mo. Ayoko na maging kriminal. Diba? Kasi nagkaroon ng turning point Nagbago rin yung Kasi kasal na ako Hindi na ako magkukumit ng isang criminal act. Tsaka pwede rin to. Sabi din sa age-graded theory, meron din tinatawag tayong aging out. Diba? Kapag daw tumataas yung edad, bumababa yung crime. Yung niya, criminal tendency niya bumababa. Diba? Sa tingin niya, bakit? Diba? Kasi pwede rin yan apektado dyan yung hormones ng isang tao. Diba? Yung pati experiences, diba? Kapag ang tao tumatanda, nagiging mature. Nagiging matured mag-isip. Diba? Tangina, ayoko na ng ganyang buhay. O gusto ko na ng payapa, diba? Hindi na ako tumatanda na Kayo, naranasan nyo na yan. O dati, ewan ko lang. Yung mga siraulo dati dito, mga basagolero, diba? Dati, tangina, talagang suntukan, naalala ko yun sa pinsan ko. Tangina, nagnakaw ng chocolate sa Robinson, gago Tapos nung tumanda na, natano niya, tangina, parang ayoko na ng ganito. Diba? Nagmamature na. Now, one of the reasons ba't nagkakaroon ng aging out, bakit bumababa yung criminal tendency niya? Dahil na rin din sa hormones. Diba yung testosterone? Kapag tumatanda yung lalaki, bumababa na yung testosterone. Kasi yung testosterone, it is related to what? Aggressive. Aggressiveness, di ba? Kaya pansin nyo, yung sino bang mas aggressive? Yung matatanda o yung mga bata? Di ba yung mga bata? Kasi bakit? Matataas yung nun.
testosterone, ba, nag-aano pa lang, de-develop pa. So, yun lang yung sinasabi dito sa age-graded theory. Sabi niya, crime and criminal are not constant. Ibig sabihin, hindi permanente. Pwede magbago yung isang kriminal, di ba? Age-graded theory. So, based on this age, kapag ka tumatanda na, nangyari, mababa na yung crime. Yun lang yun. Aging out, sabi ko na to eh. Ito, konti na lang to. Uy, 18 na lang, 18. O ito, si Henry Maudsley. Ano lang ba sabi niya? Insanity and criminal behavior were strongly linked. Naniniwala ba kayo dito? Kapag daw isin yung tao, mataas din, it has a relation with criminal, behavior. Diba? Yes. Kasi bakit? Yung mga insane, diba? Hindi nila alam yung tama tsaka mali. They are irrational. Matandaan niyo na lang to kay Abrahamson. Ito din yung criminal formula. Diba? Kunyari, kapag ito, C, crime. Tapos, ang tendency mo, palagay natin 20. Tapos, yung situation, palagay natin 10. Tapos, resistance. Resistance ko, palagay ko ay 60. Equals 30/60. Pag ganyan daw yung equation nan, diba? Ay, 36/30 tuloy. 30/60. Tandaan nyo na lang to, yung formula niyan, CTSR. Ganyan lang yan. Ganyan lang yan. For example, 20 yung ko. Diba, 20 yung tendency ko. Diba, yung desire. Tapos, yung situation, opportunity, sa 10 lang. Yung resistance ko, 60. Sa tingin mo, magko-commit ako ng crime o hindi? Hindi, kasi mas mataas pa rin yung resistance ko. Kapag mas mataas tong itong tendency plus situation, mas mataas yung tao na mag-commit ng crime. Ganun lang yun. Pero ito na lang, pukusan nyo yung formula. Tandaan nyo lang ibig sabihin. Crime, letter C. Tendency, letter T. Situation, letter S. Desire, opportunity, impact, diba, resistance. Anong alit kapag resistance? Kumbaga, malakas yung mo dito, yung self-control, di ba? Hindi ka nagpapadala sa tukso, temptation. Okay na? O ito, tapos na theory. So, dala na lang natin to yung mga other factors kasi nasa TOS din eh. I-skip ko na nga dapat to kaso hindi pwede eh. Ha? O, tandaan nyo lang kapag need frustration, di ba, san theory to? I-relate natin sa theory. Di ba? Pwede pumasok to sa strain. Kasi kapag sa strain, nagkakaroon ng frustration, ano nangyayari? Nagagawa ng crime, di ba? Kasi yung frustration na yan, it is a negative emotions. Diba? Nagkukomit tayo ng crime kasi dito sa strain theory. Internal inhibition refers to all types of internal forces which may prevent a person from committing a crime. Diba, ano ba yung mga internal forces na yan? O, diba, pwedeng ipasok nyo yung inner containment, diba? O, malakas yung self-control, tsaka yung positive self-image. O, ano pa? Basta lahat ng internal. Malakas yung super ego mo. Diba? Yun yung nagpe-prevent sa'yo sa pag-commit ng crime. Internal inhibition. Kasi pag sinabi nating inhibit, ano ba yun? Ha? Inhibit, ano ba yun? Pinipigilan, di ba? Now, ito, external inhibition. Alam nyo naman to, self-explanatory. Ano yung mga external forces na yan? Diba? Mga police, ano pa? School, church, di ba? Ano pa? Ito yung tinatawag yung outer containment, di ba? More on to? Social factors, church, school, ano pa? Family, di ba? Ito yung nagpe-prevent sa person na mag-commit ng crime.
O contact with reality. This refers to the extent to which person can learn from his past mistakes, as well as to the extent to which he can evaluate accurately the present situation and foresee the consequences of his present action in relation to his future. So dito, contact with reality. Kumbaga yung tao, natututo na dun sa kanyang kamalian, di ba? Ba, sabi niya parang ayoko nang gumawa ng ganito kasi wala naman dulot na maganda to. Ba? So that's yung yung contact with reality, it could prevent him from committing a crime. Kaya nga tandaan niyo huwag kayong matatakot magkamali, di ba? Kasi kapag hindi kayo nagkamali, diba, hindi kayo matututo, di ba? Tandaan niyo pati, hindi malaga magwagi. Ang malaga ikaw ay nakibahagi. Tama? Ayun lang yan. Self-explanatory na lang to situational crime potential, di ba? This refers to the actual opportunity to commit a crime. That is to the easiness or possibility to commit a crime offered by given place, situation, or person. So nagkakaroon ng crime kapag merong opportunity. Ano nga ulit yung theories na pwede natin relate dito? Ano ba yung theory na pwede natin relate dito? Anong theory? Nalimutan nyo na? Ano bang theory na pwede natin relate dito? Diba sa situation? Anong magandang theory relate natin dito? Kasi nagkakaroon ng crime dahil sa opportunity. So ano yung theory na pwede nating i-relate? Parang Joshua, anong theory natin? Routine. Tama. Routine activity theory yan. Diba? Kaya tinatawag din na routine na situational crime prevention, yung routine activity theory. Kasi sa routine, sabi sa routine activity theory, parang Joshua, ano sabi sa routine activity theory? Nagkakaroon ng crime kapag merong opportunity. O ano yun? Yung tatlo. Ano yung tatlo na yun? Kapag merong absence of guardians, capable guardian, ano pa? May suitable target, ano pa? O motivated offender, tama yung sinabi ni parang Joshua. O tandaan nyo lang yan, pag routine activity theory, tatlo lang yan. Nagkakaroon ng crime dahil sa motivated offender, ano pa? Absence of capable guardian, tsaka suitable target. O yun lang yun. Ibig sabihin, kapag meron kang tatlong nun, malakas yung mataas yung opportunity, di ba? Na makomit mo isang crime. O drug addiction. Nakaka-apekto rin yan. Bakit? Kasi yung drugs, naapektuhan din ito yung natin, biochemical sa ating katawan. Part din to ng diet nyo Hindi nyo ba alam kapag umiinom kayo ng ng mga alak, alam nyo bakit ang saya-saya nyo? Ba't umiinom kayo ng alak? Anong rason? Anong rason? Bakit pag uminom kayo ng alak, para bang gustong-gusto nyo? Kasi meron siyang nag-release siya ng dopamine. Ano ba yung nagbibigay ng pleasure? Diba yung dopamine, yung happy hormones? Diba? Naka-addict yan, yung drugs. Kasi kapag nag-drugs ka, ano ba naapektuhan? Ano ba yung definition ng drugs? It is a substance that could alter the mind and the body. Diba yung drugs nyo, it could be what? Natural or synthetic. Ano ba yung mga natural drugs nyo? Herbals? Drugs ba yung herbal? Specific mo na. Diba yung mga marijuana? Ano pa? Opium poppy. Ano pa?
Coco Bush. Yung shroom, ano nga tawag doon? Ano pa? Alimutan ko yung tawag doon sa shroom na yun eh. Pyro. Alimutan ko yung tawag eh. Basta yun. O ito, most common contributing factors. Oh, tayo na, 9 na lang oh. Lapit na. Oh. Siyempre, one of the most common factor yan. Ba't nagko-commit ang crime ang isang bata? Naka-influence. Dahil sa lack of parental guidance. Diba? Kasi kapag yung bata, diba, walang guidance, ano nangyayari? Diba, naliligaw yung bata. Diba, hindi na alam ng bata kung anong gagawin niya kasi wala nagko-correct dun sa action niya, diba? Kaya nga dito, pwede niya ipasok yung anong theory. Diba, yung reinforcement, differential reinforcement theory. Kasi kapag may parental guidance ka, ibig sabihin yung parents mo, 'di ba? Gina-guide yung mga action mo, 'di ba? Kapag mali yung ginagawa mo, anong ginagawa ng parents mo? 'Di ba? Pinapalo kayo para hindi na umuulit. Kaya yan yung mga most common factor niyan, lack of parental guidance. Ano nga ulit tawag doon sa tawag doon? Low parental involvement sa theory na yun, may low parental involvement daw. Anong theory yun? Yung may low parental involvement na theory. Kumbaga, reproduce lang siya ng reproduce. Ang tawag doon? Cheater theory. Cheater theory yun. Pag RNK, selection theory, ano lang yun? Nagtutukoy lang yun sa mga offspring. O, broken home and family. Kapag broken, parang parehas nga lang din sa diba, sa lack of parental guidance. Kapag yung mga magulang nyo nagtatalo, di ba? Magulo sa laging nag-aaway. Anong nangyayari? Sino bang naapektuhan? Di ba yung bata? Kaya kayo, huwag kayong mag-aaway dun sa sa harap ng mga anak nyo. Pag nagkaanak kayo, huwag nyo ipapakita sa anak nyo nag-aaway kayo. Di ba? Baka kasi mamaya, gayahin ng ng anak nyo. Anong mangyayari doon? Anong klaseng learning yun? Diba? Pwedeng social learning. Diba? Na-observe ng bata na ginaganon yung mga nag-aaway yung mga magulang nila, di ba? O ito, tandaan nito, family dynamics. Baka lumabas eh. Kapag sinabi natin inadequate family, ibig sabihin, hindi mabigay yung demands, di ba? Lack of resources. Diba, mga ordinary problems. Hindi mabigay yung needs ng ano bang needs ng isang pamilya, di ba? Mga pagkain, ano pa? Shelter, ano pa? Clothes. Kumbaga, hindi maibigay yung demands. Di ba? Now, antisocial. Ano naman ito? Tandaan nyo lang yan. Sulat nyo. Antisocial. Those that espouses unacceptable values. Kumbaga, ito yung mga parang tinatanggap nila yung mga, kumbaga normal sa kanila yung mga antisocial na behavior. Diba? Like for example, yan, mga nagdodroga yung magulang, di ba? Ano nangyayari? Na-influencean yung bata. Kasi ito, hindi nasunod yan sa mga acceptable values, mga antisocial. Kailan pala tandaan ko dyan eh. Unacceptable values, antisocial. Diba? Kumbaga, against siya sa norms. Discordant or disturbed. Ano naman to? Discordant or disturbed. Characterized by non-satisfaction of one or both parents from the relationship that may express feeling of frustration. Kumbaga dito, pagka discordant or disturbed, kumbaga dito nagtatalo yung lagi nag-away yung magulang. Ba, lagi nag-away kasi hindi kontento sa isa't isa eh. Nagkakaroon ng dissatisfaction, discordant or disturbed. Lang yan, lagi nagtatalo yung yung magulang, lagi nag-aaway, di ba? Pangit yung relationship ng magulang dito, di nagkakasundo. Pag disruptive naman, ito naman yung tandaan nyo na lang, incomplete. Baka kasi kayo malito disrupt at discordant eh. Pag disrupt, incomplete yung pamilya.
O pwedeng single mom, di ba? Divorce, namatayan ng tatay, ng nanay, di ba? Hiwalay yung magulang. Kailangan tandaan nyo. Pag inadequate family, ano nga ulit tinutukoy doon? Di lang mabigay yung yung needs. Pag antisocial and spouses unacceptable values. O pag discordant, yan yung mga feeling of frustration. Kumbaga, magulo yung relationship ng yung magulang niya, yung both parents. Frustrated sa isa't isa. Di nagkakasundo, lagi nag-aaway. Pag disrupted naman, kulang yung pamilya, di ba? Incomplete. Okay na? Baka lumabas to sa nyo. Palagay ko, baka lumabas to dun sa may juvenile. Part to ng juvenile din eh. Family dynamics. Okay, ito pa. Enduring status of neighborhood. The residents in a slum or impoverished area will lower the social status of the child. Diba? So dito, anong magandang theory? Pasok nyo dito. Anong magandang theory? Pasok dito. Social learning. At tinutukoy na dito yung neighborhood. O kapag neighborhood, ano yan? Diba? Ito yung pwedeng pasok nyo dito yung social disorganization theory. Diba? Bakit? Ano ba tinutukoy sa social disorganization theory? Diba yung community, yung neighborhood. O kapag ganyan yung neighborhood mo, magulo, wala. Sa tingin mo, magkakaisa pa ba yung mga yan? Hindi, kasi lack of resources na dyan eh. Magkukompete na yung mga yan in order to survive. Association with criminal. One bad apple will spoil a barrel of good ones. O sa tingin mo, relate natin sa theory. Anong klaseng theory to? Pwede maging differential association theory. Bakit? Kasi pag sinama mo daw, sabi one bad apple, pag sinama mo daw yung isang bulok na totoo ba yun? Pag sinama mo daw yung isang bulok sa madaming nabubulok na din yung iba. Kumbaga nahawa, di ba? I-relate nyo lang sa theory lahat ng law enforcement activities. Pag theories ang pag-uusapan nyo. Ito pa. Lack of recreation facilities for proper use. Ayun, mga team namin yan dati, Kumbaga, pag ganito, anong nawala dito? Tingin nyo, saan nyo may re-relate tong theory na to? Social? Social band. Bakit? Saan papasok to? Diba, ito, malakas yung namin dito. Yung band ko sa society. Bakit? Kasi nag-involve ako saan? Sa mga conventional pursuits. Ba? So dito, tinutukoy dito, lack of recreational facilities. Ibig sabihin, pwede mong i-relate din to saan? Social band. Ba? So, lack of employment or poverty. Mga self-explanatory na to eh. Kahit nga niya na lang, sulat niya na lang yung title eh. Alam niyo naman, poverty is the root cause of all problem. Lahat ng problema dahil sa kahirapan. Totoo hindi? Totoo eh. Diba? Wala, hindi natin Lalo na dito ngayon sa sana nga sa next makontrol na yung hindi niyo ba napapansin yung sa criminology? Taas ng ngayon? Ng passing rate, di ba? Ilan na passing rate ngayon ng criminology? 48 na, di ba? Sobrang dami. Pag sobrang dami ng crime, ano nangyayari? Di ba nalilimit yung yung employment nyo kasi nag-aagawan na kayo dun sa pwesto, yung dami nyo. Diba? Kasi yung mga available na tawag doon, na position, sa tingin nyo, crime lang ba tatanggapin doon? Hindi lang, hindi nga tayo priority, tas ang dami pa natin, di ba? Kaya dapat yan, nakokontrol, diba, yung sa pag-release ba ng mga professionals. Yun lang ang pananaw ko. So yan, lack of employment, poverty, nakapekto yan. Pati ito, teaching of religious
is misdirected to its purpose and objective. So, madalas dyan yung mga religions nyo, hindi ko naman nilalahat, pero may ibang religions na, kumbaga, parang na-influensyahan, diba, isang tao. Kasi, parang nadodoktrinahan ba? Parang na ano, nabe-brainwash. Kumbaga, na-apekto rin yan. Ang daming religion. Kasi yung ibang religion, kumbaga, ang ano nila, ang nangyayari kasi yung nagiging interpretation na nung founder nung ano, religion yung sinasabi. Hindi na mismo sa Bible kinukuha. Kumbaga, nami-misdirect na yung pinaka-pinupunto ng Bible. Kasi gawa na sa teaching. Kasi kapag tuturo mo, nakabase na yun sa ano, interpretation mo kung paano mo interpret yung nabasa mo. Now, nagkakaroon ng crime kapag nami-mislead or nami-misdirect yung purpose. Yan, katulad na yung sa ISIS. Na-misdirect nila yung sa jihad ba yun? Yung sa Holy War. Ito, mass media, nakapekto rin yan. Ha? Yung mga lahat na nakikita mo sa mass media, di ba? Kaya nga yung mga bata ngayon kung ano-ano na nakikita sa social media, na-influensya na rin. Pansin nyo yung mga bata nyo, mga henerasyon ngayon ng bata, titigasan ng ulo. Ba? Kung ano yung makita sa social media, ginagaya na. At tingin nyo, anong theory pwede pasok dito? Ano magandang theory pasok dito? Social learning, di ba? Kasi ano yan source of model yan, mass media. Tinan mo si Mang Boy, di ba dati ito lang dati meron Tapos dumami na dumami. Mang Boy multiverse yan